Sa puntong ito, alamin natin kung sino-sino ang kwalipikado at paano ang proseso para maka-avail ng calamity assistance mula sa Pag-ibig Fund. Kausapin natin si Pag-ibig Fund Department Manager for Public Media Affairs, Jack Jacinto. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Rafi, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa kanila. Opo, sa lawak po ng pinsalan nitong habagat ng bagyo, sino-sino po yung kwalipikado sa alok na calamity assistance loan ng Pag-ibig na interesadong maka-avail nito? Tama po, Sir Rafi. Ang Pag-ibig Calamity Loan po ay bukas para sa mga miyembro na naninirahan o kaya ay nagtatrabaho sa mga lugar na idineklara na under state of calamity. Bunsod nga po ng mga pagbuhos ng ulan nitong mga nakaraang araw. Ang kwalipikado po dito, Sir Rafi, ay yung pong mga miyembro natin na may 24 monthly savings o yung pong contribution sa Pag-ibig Fund at aktibong naghuhulog sa Pag-ibig Fund. Ano po yung requirements at proseso para maka-avail nitong calamity loan na assistance? Opo, yung pong requirements po natin dito, una po yung po kanilang application form, yung Pag-ibig Calamity Loan application form na pirmado po nila, pirmado rin po ng kanilang employer kung sila po ay nagtatrabaho. Yung pong proof of income, maaari pong payslip, maaari din pong pirma ng employer nila doon po sa likod ng application form. May nakalagay po doon na certification of net pay. At of course po, yung kanyang valid ID. At isa pong cash card na issued ng Pag-ibig Fund, maaari pong yung pong Pag-ibig Loyalty Card Plus, o kaya po ay yung Land Bank or DBP cash card. Saan po makukuha itong form na ito? Kailangan bang pumunta sa opisina ng Pag-ibig? O pwede bang online? Magandang tanong po, Sir Rafi. Yung pong pag-apply para sa ating calamity loan, maaari po yung gawing online via virtual Pag-ibig. Yung pong mga forms naman po natin, Sir Rafi, ay downloadable din mula sa ating website, yung pong www.pagibigfund.gov.ph. Pero pag mag-a-apply na, kailangan dalhin po ito sa inyong mga opisina? Yung pong pag-apply, Sir Rafi, maaari pong dalhin yan sa ating tanggapan, yung pong application form at mga requirements nito. At maaari din naman itong i-upload via virtual Pag-ibig, yung pong aming online service facility. So dalawang paraan po, maaaring over-the-counter na tinatawag o kaya naman po ay online. Nabanggit niyo po isa sa mga requirement yung ID. Paano po kung walang ID o iba pang dokumento na may pakita dahil nawala o nasira dahil sa baha? Batid po namin ito, Sir Rafi, at alam mo ninyo, pagka po may calamity sa ating mga lugar, kami po ay nakikipag-ugnayan agad-agad sa mga local government unit. So isa po sa ating maaaring hingin para naman po maprotektahan po yung pong benepisyo ng ating membro at matukoy na siya talaga yung nag-a-apply, ay kumukuha po kami ng barangay certification para ma-determine yung identity ng nag-a-apply na membro. Magkano po ang halaga ng calamity assistance na alok ng Pag-ibig at magkano yung interest? At paano kung may existing loan na po yung membro? Sir Rafi, yung pong ating calamity loan, yung Pag-ibig Calamity Loan, 80% po hanggang 80% ng ipo ng miyembro maaari po niyang hiramin bilang kanyang calamity loan. At tama po, kung meron po siyang existing loan sa Pag-ibig, titignan lang ho natin kung magkano po yung kanyang maaaring mahiram pa basta't hindi po lalagpas dun sa 80% ng kanyang kapuang ipon. At gaano po katagal yung pagproseso ng calamity assistance application? Kasi sa mga ganitong pagkakataon, kuminsan kailangan na nila yung pera, baka humiram dun sa mas mataas yung interest na pwedeng mahiraman kaagad. Tama po kayo, Sir Rafi. Una po, Sir Rafi, para po diyan, yung pong accessibility. Kapag ka po ganitong may calamity, Sir Rafi, alam mo ninyo, agad-agad kami nakikipag-ugnayan sa mga local government units. Nagsiset up na po kami doon ng desk, ng service desk. Inilalapit po natin yung servisyo natin sa ating mga apektadong miyembro. Meron din po tayong yung pong lingkod Pag-ibig on wheel, yung pong ating mobile branch, na ngayon po ay on its way na. I-deploy na ho natin sa particular po sa North Luzon, para po muli ilapit at maging accessible yung ating program. So usually po, nasa mga munisipyo po ba ito? Nasa mga provincial government buildings? Hindi lang dapat relief ang hanapin nila. Kayo po ang hanapin nila pag gusto nila mag-loan. Opo, at yan po yung nangyayari na. Even last year, nangyayari na po ito. In fact po, nasa provincial halls po kami. Kung hindi man sa Rafi, nasa evacuation center. Okay. Marami na ho bang nag-a-apply sa ngayon? Sa ngayon po, umabot na po as of June, umabot na po ng 709 million pesos yung napahiram ng Pag-ibig Fund
under the Calamity Loan Program. At inaasahan pa ho natin, bunsod nga po nitong mga malakas na pag-ulan na nagdulot po ng pintana, ay madagdagan po ito. At handa po ang Pag-ibig Fund na tugunan ito. Again, para sa mga madi-discourage kasi sa dami ng mga kailangang i-fill out at kailangang ipresenta, basta't may certification sa barangay, posible na po silang ma-qualify. Tama po, Sir Rafi. Kung wala na pong maipresentang valid identification card, ay maaari naman pong mangguni po dun sa barangay. Katulong naman po natin ang barangay para po makapag-submit ng calamity loan yung ating miyembro. At sana po gawin na ng mga miyembro yung kanilang karapatan na i-avail itong mga ganitong mga loan galing po sa inyo, hindi ho ba? Tama po, Sir Rafi, at handa po ang Pag-ibig Fund, lalo na po sa mga ganitong pagkakataon. Naintindihan po namin na isa po kami sa tinatakbo ng ating mga miyembro for a calamity loan, for a financial relief, para po makarecover po sa pinsala ng bagyo ng mga kalamidad. At samantalahin sana nila ito. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Muli po, maraming salamat at ingat po kayo, Sir Rafi. Salamat po sa Ginoong Jack Jacinto ng Pag-ibig Fund. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.